Madalas mga kapuso kapag may sama ng panahon, makikita ang naglalakihang alon na humahampas sa baybayin ng Manila Bay. Noong 2011, natatandaan nyo ba, nasira po yung storm surge dahil sa bagyong Pedring, yung bahagi po ng seawall sa Rojas Boulevard. Patuloy po ang pagkukumpuni ng nasabing seawall at matatapos na raw ito sa susunod na buwan. Alamin po natin ang update mula kay Love Anyover. Love. Good morning, Rhea. Tama ka, no? Nung panahon ng 2011 ng Bagyong Pedring ay talaga namang nawarak or nawasak itong seawall na sumusuporta para hindi pumasok yung tubig dagat mula sa Manila Bay. Ang kahabaan nito ay mula po doon sa may Baywalk hanggang dito sa may Coconut Palace. Kaya talagang yung construction na to medyo matagal-tagal pero nga sabi nga ng DPWH by September matatapos na rin itong seawall construction. Pero eto nga para pag-usapan natin kung ano ba yung kakaiba dito sa seawall na ito para talagang hindi na masisira at matibay na talaga pag magkakaroon ng mga kalamidad gaya ng bagyo at mga habagat. Sir, nandito kasama natin si DPWH project engineer ng NCR, si Engineer Ed Ramos. Sir, ano po ang kaibahan nito? Mas matibay po ba ito? At paano po pag may mga bagyo at malakas na surge ng mga waves? Katunayan po, pinatibay po natin ng mahusay ito. Kung mapapansin po ninyo, nilagyan po natin ng maraming bakal upang suportahan po itong tubig dagat na papasok po dito sa inland natin. At nilagyan po natin ng armor rack na siya po ang first line of defense nitong ating structure. At pag nagawa po ito, meron din po siyang line canal dito sa loob na kung sakaling may mag-overflow at mag-overtop po yung tubig dito, sasaluin po niya ang tubig dito sa line canal namin. At the same time po, meron po tayong laterals na magkikirid naman kung masalo po yung tubig yan, lalabas na naman po palabas po ng dagat. Saan po ilalabas yung tubig? Pabalik din po ng dagat. Ayan po, kaya lang po mayroon po siyang parang temporary basin. Kung sakali pong mag-overflow ito at kung malakas po ang ulan, papasok muna po siya dito sa drainage namin na ginagawa. At pagkatapos lalabas po siya palabas uli ng dagat. Okay. So ganun katatag itong ginagawa nilang seawall dito sa area. At ito nga, maraming salamat Engineer Ed Ramos. Makikita natin doon, nandiyan yung kanilang mga bato, Nanggaling pa raw yan ng Mindoro. Tama, sir, Nanggaling pa raw ng Mindoro. Maribeles po ang pinagkukunan po natin sa Maribeles, Maragondon at meron po tayo sa banda ng Taytay. Ang klase po ng bato na to po, yung impervious po na hindi basta pinapasok ng tubig. At meron po siyang kapasidad na talagang mag-react po sa malalaking alon. Sir, yung ilalim nito, lupa, paano po yun? Hindi ba yun makikerry ng ating tubig sa dagat? Baka lumambot na naman itong ating seawall. Walang ganong posibleng mangyari. Wala na po kasi bukod po ito na nilagyan po namin ng slope na 1:2 na armor rack. Sa ilalim po nito nilagyan po namin ng filter cloth. Ayun. Ang filter cloth po na yan po yung magre-retain ng mga fine aggregates nandito po sa inland. Okay. Para hindi po lumabas pabunta ng dagat. Ayan, Rhea, makikita naman natin talagang pinaghandaan na ng husto at mas pinatibay itong seawall na kinonstruct na dito sa may area ng Baywalk. At makakaasa daw yung ating mga kababayan na hindi na mauulit yung dating nangyari dahil pinasok nga ng tubig itong Coconut Palace. Kung maalala natin, isang sikat na hotel ay pinasok din. Pati yung sa may Baywalk area ay talagang binaha ng husto ng tubig na galing po dito sa Manila Bay. At yan muna ang aming update mula dito. Balik sa inyo dyan, Rhea. Alright, maraming salamat. Love Anyover.